Mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference para sa mga bansang Myanmar at Thailand. Ang Bandung Conference ay isang makasaysayang pagpupulong ng mga bansang Asyano at Aprikano noong 1955 na naglayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay, kapayapaan at kooperasyon laban sa kolonyalismo. Ang mga resolusyong nabuo rito ang naging pundasyon ng non-aligned movement. Atin itong balikan sa aral ng nakaraan, ating balikan. Pili letra. Ano ang pangunahing layunin ng Kumperensya ng Bandung? Pag-usapan ang mga hamon sa pagkabansa. Ano ang isa sa mga pangunahing prinsipyo na itinaguyod sa Kumperensya ng Bandung? Non-alignment. Paano naitugma ng mga bansang kasali sa Kumperensya ng Bandung ang kanilang mga adhikain sa pagsusulong ng pambansang pag-unlad? Diplomatikong pagsisikap. Ano ang mga epekto ng Kumperensya ng Bandung sa ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? Pagsasanib puwersa. Paano nakatulong ang Kumperensya ng Bandung sa pagtutulungan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? Non-alignment sa mga malalaking kapangyarihan. Ano ang naging papel ng mamamayan sa pagtahak ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa landas ng pambansang pag-unlad pagkatapos ng Kumperensya ng Bandung? Pakikiisa sa mga proyektong pang-ekonomiya. Ano ang isa sa mga hamon na kinaharap ng Timog Silangang Asya matapos ang Kumperensya ng Bandung? Kakulangan sa pinansyal na suporta. Bakit mahalaga ang papel ng mga eksperto at organisasyong pangkapaligiran sa pagtugon sa mga hamon ng Timog Silangang Asya? Pangangalaga sa kalikasan. Ano ang maaaring maging epekto ng pagkakaroon ng kooperasyon sa rehiyon matapos ng Kumperensya ng Bandung? Pagtaas ng antas ng pamumuhay. Paano maaaring makatulong ang individual na mamamayan sa pagsusulong ng mga layunin ng Kumperensya ng Bandung? Pagsasagawa ng sustainable practices sa pang-araw-araw na buhay. Bukod sa Laos, Cambodia at Vietnam, isa pang bansa sa Timog Silangang Asya ang humarap sa masalimuot na landas ng pagsasarili, kung saan ang tensyon sa politika at mga krisis sa ekonomiya ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa pamamahala nito. Myanmar. Mga hamong kinaharap ng Myanmar matapos ang Bandung Conference. Pamamahalang demokratiko sa Myanmar. Matapos makamit ang kasarinlan, itinatag sa Myanmar ang parlamentaryong demokratikong pamahalaan na may bicameral na lehislatura na binubuo ng lower house at upper house sa pamumuno ng punong ministro. Ang Anti-Fascist People's Freedom League o AFP-FL, isang koalisyon ng mga sosyalistang partido sa ilalim ni UNO ang naging pangunahing partido sa bansa. Sa kanyang pamumuno, ipinatupad ni UNO ang mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya kasabay ng pagharap sa mga hamon ng tunggalian ng mga pangkat etniko. Dahil sa mga hamong ito, nagdeklara si UNO ng state of emergency, nagpatupad ng pansamantalang pamahalaan at pansamantalang ipinawalang bisa ang demokrasya. Noong 1962, pinamunuan ni General Ne Win ang isang coup at inalis sa kapangyarihan si UNO. Itinatag niya ang Burma Socialist Program Party o BSPP na naging dahilan ng unti-unting paglayo ng bansa mula sa pandaigdigang pamayanan.
Sa ilalim ni General Ne Win, naging police state ang Burma, kung saan ginamit ang kapulisan upang sugpuin ang oposisyon. Sa pamamagitan ng Burmese Way of Socialism, isinagawa ang nasyonalisasyon ng mga kumpanya, monopolyo sa kalakalan at pagpapalaya sa mga Indian, pati na ang pagtatanggal ng impluwensya ng mga dayuhan. Dahil sa kakulangan ng mga reforma, lumala ang ekonomiya ng bansa at nagdulot ng kakulangan sa pagkain, edukasyon at iba pang serbisyong pambayan. Kasabay nito, dumami ang mga paglabag sa karapatang pantao. Bagamat ipinagbawal ang pagtutol sa pamahalaan, patuloy na lumago ang mga kilusang makademokrasya. Isang malawakang pag-aaklas ang naganap noong 8 ng Agosto 1988 sa Myanmar na tinawag na 8888 Uprising, dulot ng mga suliraning pang-ekonomiya at ang pagnanasa ng mamamayan na maibalik ang demokrasya. Naging madugo ang mga protesta nang gumamit ng puwersa ang militar, na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng libo-libong tao. Pinuna ito ng international na komunidad, kaya't pinamunuan ni General Sao Maung ang pagtatatag ng State Law and Order Restoration Council o SLORC at ipinataw ang batas militar na nagsugpo sa mga kilusang makademokrasya at partidong politikal. Noong 1989, opisyal na pinalitan ng rehimen ang pangalan ng bansa mula Burma, ito ay naging Myanmar, pati na rin ang ilang mga pangalan ng lugar bilang bahagi ng kampanyang magpakita ng pagiging mas makabansa at mas malayo sa kolonyal na nakaraan. Sa pagtatapos ng krisis noong 1988, lumitaw si Aung San Suu Kyi, anak ni Aung San na kilalang leader ng kilusang nakakiling sa pamamahalang demokrasya. Kasama niya sa pakikipaglaban ang National League for Democracy o NLD na nagsilbing simbolo ng paglaban sa rehimeng militar. Nanalo ang NLD sa halalan noong 1990 at nakuha ang maraming posisyon sa lehislatura na siyang inatasang gumawa ng saligang batas. Ngunit hindi pinayagan ng State Law and Order Restoration Council ang pagpupulong ng Constituent Assembly. Inilagay sa house arrest ang mga leader ng NLD na sina Aung San Suu Kyi at Tin U. Dahil sa pakikibaka ni Aung San Suu Kyi para sa mapayapang pagbabago, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize noong 1991. Ang Nobel Peace Prize ay parangal na ipinagkakaloob sa isang individual na nakaambag sa pagpapabuti ng lipunan sa pamamagitan ng kaalaman, siyensya at humanismo. Noong humina si Sao Maung, pinalitan siya ni Than Shwe bilang pinuno ng Myanmar mula 1992 hanggang 2011 at chairman ng SLORC. Pinatatag ng SLORC ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng National Convention na bumalangkas ng saligang batas na natapos noong 2008. Itinatag ang Union Solidarity and Development Association o USDA para tiyakin ang kontrol sa bansa. At noong 1997, pinalitan ang SLORC ng State Peace and Development Council o SPDC matapos ang reorganisasyon. Noong 2010, sinimulan ang mga reforma kabilang ang pagtatatag ng isang pamahalaang sibilyan at pinalaya rin si Aung San Suu Kyi na nagbigay daan sa tagumpay ng NLD sa eleksyon noong 2015. Samantala, ang mga Rohingya, isang etnikong minorya sa Myanmar na Muslim, ay matagal nang pinagkakaitang makakuha ng pagkamamamayan.
kaya't hindi rin kinikilala ang kanilang mga karapatan. Sa paglipas ng mga taon, tumaas ang tensyon sa pagitan nila at ng pamahalaan dahil sa diskriminasyon at karahasan. Noong 2017, naglunsad ang militar ng marahas na operasyon laban sa mga Rohingya bilang tugon sa mga pag-atake ng mga rebelde na nagdulot ng karahasan at malawakang pagpatay. Dahil dito tumakas ang libo-libong Rohingya patungong Bangladesh na nagresulta sa isang refugee crisis. Noong Pebrero 1, 2021, naglunsad ng kudita ang militar ng Myanmar sa pamumuno ni General Min Aung Hlaing na nagpatalsik sa pamahalaang sibilyan at ibinalik ang bansa sa ilalim ng kontrol ng militar. Inaresto at ikinulong nila si Aung San Suu Kyi at iba pang mga opisyal ng NLD sa kabila ng mga pandaigdigang protesta at kritisismo. Sino siya? Namuno sa coup noong 1962 na nagpatalsik kay UNO. Ne Win. Namuno sa SLORC bago pinalitan ni Tan Shwe noong 1992. Sao Mong. Namuno sa kudita noong 2021 na nagpatalsik sa pamahalaang sibilyan. Min Aung Hlaing. Ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 1991 sa kanyang pakikibaka sa demokrasya. Aung San Suu Kyi. Naging pinuno ng AFP-FL at kauna-unahang punong ministro ng Burma noong 1948. UNO. Pili letra. Bakit nagkaroon ng kudita sa Myanmar noong 1962? Dahil sa lumalalang kaguluhan sa politika at ekonomiya. Paano sinupil ng militar ang 8888 uprising noong 1988? Sa pamamagitan ng dahas at pagpapatupad ng batas militar. Kailan pinalitan ang pangalan ng Burma at ginawang Myanmar? 1989. Sino ang leader ng National League for Democracy o NLD na naging simbolo ng paglaban sa rehimeng militar? Aung San Suu Kyi. Ano ang naging dahilan ng refugee crisis sa Bangladesh noong 2017? Marahas na operasyon ng militar laban sa Rohingya. Dugtungan na. Matapos ang pagsasarili ng Myanmar, itinatag ang isang demokratikong pamahalaan sa pamumuno ni UNO. Ngunit naharap ito sa mga suliraning pang-ekonomiya at tunggalian ng pangkat etniko. Noong 1962, inagaw ni General Ne Win ang pamahalaan sa pamamagitan ng coup at nagpatuloy ang pamumuno ng militar sa bansa. Si Aung San Suu Kyi ay lumaban para sa demokrasya at ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 1991. Ngunit patuloy na hinarap ang mga hamon ng mga rehimeng militar. Pag-isipan. Sino si Aung San Suu Kyi? Bakit ipinagkaloob sa kanya ang Nobel Peace Prize? Ang kasaysayan ng Myanmar ay isang paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi natatamo sa isang iglap. Ito ay ipinaglalaban, pinoprotektahan at patuloy na isinasabuhay. Sa harap ng pagsubok at pang-aapi, ang diwa ng demokrasya at katarungan ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong naghahangad ng tunay na pagbabago. Sa kabila ng pag-unlad sa larangan ng ekonomiya at lipunan at patuloy na hamon ng hindi matatag na politika, mga kudita
at mga sigalot sa pagitan ng mga makapangyarihang grupo, paano nga ba naapektuhan ng mga hamong ito ang pagkabansa ng Thailand? Mga hamong kinaharap ng Thailand. Naging hamon sa Thailand ang pagtatatag ng matatag na pamahalaan. Gumamit ito ng classic bureaucratic polity, isang tradisyonal na sistema kung saan ang kapangyarihan ay sentralisado sa monarkiya, habang ang burokrasya ang nagpapatupad ng mga batas at patakaran. Ang classic bureaucratic polity ay sistema kung saan binibigyang halaga ang katapatan, meritocracy at neutrality upang mapanatili ang kaayusan sa pamamahala. Gayunpaman, hindi ito nakaligtas sa katiwalian, patronage network at impluwensya ng makapangyarihang grupo. Dahil dito, bumagsak ang bureaucratic polity sa Thailand. Ang Thailand ay nakaranas ng ilang coup ng militar, kabilang ang kudita ng 1991 na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng militar at sibil na pamahalaan at nagpakita ng pangangailangan ng matatag na sistema ng politika. Noong 1992, naganap ang Black May Uprising, isang malawakang protesta laban sa pamahalaang militar na nagdulot ng karahasan kung saan marami ang nasawi. Napilitang umatras ang militar at nagkaroon ng pagbabago sa demokratikong saligang batas. Naganap ang democratic interlude sa Thailand mula 1992 hanggang 2006, kung saan nagkaroon ng malayang halalan at bukas na politika kumpara sa ibang mga panahon sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng ganitong bukas na politika, itinatag ni Thaksin Shinawatra ang Thai Rak Thai noong 1998. Ang Thai Rak Thai ay nangangahulugang mga Thai na nagmamahal sa mga Thai. Ang Thai Rak Thai ay agad nakakuha ng popularidad dahil sa mga estratehiyang nakatuon sa paglutas ng kahirapan, pagpapabuti ng serbisyong pampubliko at pagpapalago ng mga rural na pook. Kilala si Thaksin bilang isang negosyante at politiko at naging punong ministro mula 2001 hanggang 2006. Sa pamumuno ni Thaksin, nakuha ng Thai Rak Thai ang maraming pwesto, ngunit siya ay inakusahan ng katiwalian. Noong 2006, habang nasa United Nations, naganap ang kudita at hindi na bumalik si Thaksin. Ito ang nagtakda sa pagtatapos ng democratic interlude at ang Thailand ay pinamunuan ng militar. Ang mga pinuno ng coup ay nangako na ibabalik ang kaayusan at lalabanan ang katiwalian. Ngunit sa halip, naging tanda ang kanilang pamamahala ng paghihigpit sa politika, maling impormasyon at pagsupil sa oposisyon. Naranasan ng Thailand ang soft authoritarianism kung saan ito ay isang sistema na may mga demokratikong institusyon, ngunit pinipigilan ang kalayaan sa politika. Sa kasalukuyan, nahaharap ang Thailand sa mga isyong politikal tulad ng monarkiya, demokratikong reforma at pagbangon mula sa COVID-19. Sa loob ng 4 na dekada, malaki ang pag-unlad ng Thailand sa ekonomiya at lipunan. Sa kabila ng tensyon sa politika, matatag ang ekonomiya dahil sa kalakalan at turismo. Maganda rin ang progreso sa kalusugan at edukasyon, ngunit may mga aspeto pang kailangang paunlarin. Pili letra. Ano ang naging dominanteng pamamahala sa Thailand, partikular noong panahon ng absolutong monarkiya? Classic bureaucratic polity.
Bakit bumagsak ang classic bureaucratic polity sa Thailand? Dahil sa katiwalian at patronage network. Anong pangyayari ang naganap noong 1992 na nagdulot ng malawakang protesta laban sa pamahalaang militar? Black May Uprising. Bakit naging popular ang partidong Thai Rak Thai sa Thailand? Dahil sa mga programang nakatuon sa paglutas ng kahirapan. Paano ipinakita ng soft authoritarianism ang limitasyon ng demokrasya sa Thailand? May demokratikong institusyon, ngunit may kontrol sa politika. Pag-isipan. Paano nananatiling matatag ang ekonomiya ng Thailand sa kabila ng krisis politikal nito? Dugtungan na. Sa kabila ng mga pag-unlad sa ekonomiya at lipunan, nahirapan ang Thailand sa pagtatatag ng matatag na pamahalaan, dulot ng mga kudita at mga sigalot sa politika. Ang mga hamong ito ay nagdulot ng pagbagsak ng classic bureaucratic polity at nagbukas ng panahon ng democratic interlude. Itinatag ni Thaksin Shinawatra ang Thai Rak Thai. Ngunit ang kudita noong 2006 ay nagdulot ng pamumuno ng militar at soft authoritarianism na naglimita sa kalayaan sa politika. Ang kasaysayan ng Thailand ay nagpapakita na ang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya, kundi sa pagkakaroon ng matibay na pamahalaan at respeto sa demokratikong proseso.